Dito'y Pagilian na Pilipinas. Saan na nabaro ti problema alayos? May bilang daytoy na dagsen na parikot, ngem na dagdagsen ti issue nga sangsangwen ti Pagilian iti agdama. Pakaseknan ti arig danom a panagayos ti bilyon na pisos a pondo. Kadagiti flood control projects amang ituntundat layos ti korupsyon. Di aligasyon ti korupsyon nagkastigos projects manipod ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH. Karaman dagiti opisyales ti gobyerno ken dagiti kontraktor ang nakaipayan ti kaaduan na proyekto. Mainaig daraytoy iti laeng kalabes ket nagbalin ang nalatak ti datos. Anay parukati publiko nusa dinno aditoy at impaw tinagan. Di may sa kumpanya akukwa ti may sa nga opisyal dito Ilocos Norte. Amay pagaropa na kaipaayan ti kadagkelan na pondo ti flood control projects dito'y probinsya. Dito'y ti Megapolitan Builders and Construction Supply. Akukwa ken iman manihir ni Lawag City Mayor James Brian Alcid. Basari ti Philippine Contractors Accreditation Board when PICAB. The Megapolitan Builders and Construction Supply kadadaan ti valid regular contractor's license. Daytoy ket mabigbig kas may sang sole proprietorship akayat na sa uwen nga ni Honorable Alcid anay deklarar kas managing officer ti mabalin laeng amang idaulo ken mang pataray tinasao nga kompanya. Itira ito'y agundaway. Intay amwen. No anay iti kinapagpaiswanan tinasao nga impormasyon. Babaan iti website ngayon parokati Presidente Bongbong Marcos Jr. nga isumbong sa Pangulo. Babaan ka ito nga website dito yung makita dagiti naganti-flood control projects iti Pagilian na Pilipinas. Ano estabisar manipo 2022 aging gana iti 2025. Naganti kontraktor lukason ti proyekto ken pondo nga nailokar iti daytoy. Basari ti panagsukisok ti Bombo Radyo Lawag News Team. Aday ti duwagasot sa nga 45 a flood control projects ang naiimplementar dito'y probinsya. Manipor iti 2022 aging ganat tawen 2024. Basari ti napagtitipon na datos manipor iti website ti Presidente. Ganito'y ang nakumpirmaran ti Bombo Radyo nga ti Megapolitan Builders and Construction Supply. Ti kaaduan ang naawat a flood control projects dito'y probinsya. Gaputa adda iti 30 ket 7 a proyekto nga addaan. Iti pagkabuklan nagatad a 1,886,043,170 pesos and 84 centavos. Nga sinarunumet daytoy iti St. Matthew General Contractor and Development Corporation nga addaan iti 10 ket 6 proyekto nga agbalor iti 962,985,701 pesos and 40 centavos. May katlo ti Badok Builders and Supply Incorporated nga daan iti 10 ket 3 nga proyekto nga agbalor iti 775,409,263 pesos and 71 centavos. May kapat di St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation nga daan ti inema proyekto nga agbalor ti 608,914,635 pesos and 86 centavos. Ken may kalimati Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation nga daan iti 8 nga proyekto nga agbalor ti 566,774,746 pesos and 24 centavos. Iti laeng naglabas nga midterm elections ni Honorable James Brian Alcid tinagbali na pambato ti pamilya Marcos. Ang nagpaidasig kas mayor dito'y Lawag City. Kalaban ti kasinsin ni Presidente Marcos ani Honorable Michael Marcos Kion. Mainaig ti raytoy. Timpuar ti saludsod.
No adda kaditi koneksyon ti panagbalin a manok ti Marcos ni Alcid. Iti pan na kay paay ti kumpanyana iti kaadwa na proyekto dito'y Ilocos Norte. Yem segon, kani Engineer Glenn Miguel iti DPWH First Engineering District awan ti kinapagpaiswanan na daytoy. Inbarad na dumaldalan ti umna proseso ti tunggal proyekto amawawagan ti competitive bidding. Iti tunggal proyekto nga iyem implementar da. Nusrino nga iti tunggal proyekto ket adda ti tallo a bidders. Baka amo na pa'y asakbaya nagbali na mayor ni Alcid ket mabigbig isunan kas maysa nga lehitimo a kontraktor dito'y Ilocos Norte. Kuna na pa yan napintas ti performance na, awanan ti backlogs, ken pumasa iti net financial contracting capacity, wenno kabailan nga aramiden ti kompanya na dagiti infrastructure project. Within dito sa First District, hindi mo naman siguro masasabi na siyang pinakamarami. Although kung sakali is nagkaroon naman ng competitive bidding within sa mga projects na yan. So, kung gustong ma-check, check lang natin doon sa mga bid namin na we have so far an average of 3 bidders na sa mga project na yon. So, hindi naman natin masasabi na binigay or nilista lang namin yung pangalan or sa firm ni Mayor Alcid. So isa pa, prior na naging mayor, isa na siyang legit na contractor. At na nung naging mayor na siya with etong year 2025, kasi yung bidding is nangyayari 2024, late ng 2024. Yun yung sinasabi naming yung maagang pagbibid sa mga project, which is we are also allowed. So nag-assume siya na mayor July of 2025. So after nun, hindi na siya pwedeng mag-enter into contract sa mga projects within Lawag City kasi yun yung yung jurisdiction. Isa pa yon, at saka ang isa sa mga pinufulfill yon is wala siyang mga backlogs. First is wala siyang slippages at saka wala siyang mga backlog na project. Second is yung firm niya pumapasa within doon sa net financial contracting capacity. Yun yung sinasabi naming NFCC. Pag nag-over siya doon, hindi na siya pwedeng makakuha ng additional contract. Pero pag within his pa rin, pwede. Kabayatan na karigatan ti Bombo Radyo Lawag nga alaan ti statement ti Mayor James Brian Alcid. Pakaseknan tira ito'y apanag ngem nagkedked amang ipaay iti sungbat iti agdama. Segon iti Communication and Media Office iti City Government of Lawag. Mangted ti official statement ti Mayor iti umno a panawen. Nukit kitain tayo. Awan ti dakes na no pagtalkan ti gobyerno ti maysa nga kontratista. Arason ti pan nakaiyawat ken kuana ti kaaduan kare iti proyekto iti maysa nga komunidad. No pay kasta, rumbeng met na masigurado anatibker ken nasaya ti pan nakaarami ti proyekto. Tapno maiserbi ti rumbeng a pakausaran na. Maysa kadagiti proyekto ti Megapolitan Builders and Construction Company. Ket masarak kan iti Barangay San Marcos iti ili ti San Nicolas. Daytoy ket ti flood control and drainage structure iti paset ti Payas Creek. Segon iti sumbong mo sa Pangulo website na kumpleton daytoy a proyekto iti October 18, 2022. Nga daan ti pondo nga 96 million 499,999 pesos and 74 centavos. Iti Hulyo 24, 2024, intampok ti Bombo Radyo Lawag ti daytoy a proyekto
kalpasan na narpuog ganamin pinsan kabayatan tirudo practice Super Typhoon Karina dito'y probinsya. May palagip nga nakainuman ti Bombo Radyo Lawag ni Barangay Kagawad Juvie Ramos iri kalabes no serino dito'y nga inbarad na nga adda dagiti kalabes nga imununan apan nakaperdina at tinirimaan ti Megapolitan. Inayon na nga Mayo 2024 analpas idi pan nakarepair na ngem narpuog manen. Kinamusta tayo daytoy a proyekto ti Megapolitan idilaeng bulan ti Agosto itaatawen 2025 ngem nagtalinaed asaan pay analpas. Segon ti impormasyon dagiti residente ti target date apan nakailepas ti proyekto ket itaabulan ti Setyembre. Ngem kas obserbasyon dagiti tao ket narigat na magunod daytoy gapu ta adupay ti saan nalpas ken mabilbilang ti individual nga agub obra. Nagpanawagan dagiti residente nga maiyal alisto ti pannakailepas daytoy gapu ta addan dagiti pagtaengan nga umadanin amatnag. Kaya hinihiling namin sa mga kontraktor na kung maaari lang sana dagdagan nila ng manpower dahil sila rin ang pabor doon dahil kung uulan kagaya ng sinabi ko ang inaano nilang ang mga inaano nilang nilalagay na na pang backfill nahuhulog na naman sa loob ng creek, inaanod na naman ng tubig. Oo sir, nung 2024 diyan sila nag-umpisa ang unang project na flood control, pero yung sinabi nila na unang project tapos na. Pagkatapos ng mga ilan araw, dumating ang bagyo at saka malakas na ulan. Kaya halos nasira lahat. Pero sa ngayon na sir, yung nasira noon, nagawa na. Nagawa na naman. Pero itong susunod na sabi nila na ibang budget ito, kasalukuyang ginagawa ngayon. Gaano ka risko itong flood control nung nawasak dahil sa malakas na alon ng tubig dito kasi meron yatang bahay na halos magiba na. Yung unang flood control na ginawa nila sir, walang bahay. Itong susunod may mga bahay na sa tabi ng ilog, kaya nag-aalala kami baka kung hindi nila magawa agad pagkatapos may dumating na kalamidad na bagyo malakas na una, baka mahulog yung bahay sa creek. Pero ginagawa na ngayon sa mismong tapat ng bahay na sinasabi ko. Okay. Oo sir, itong pangalawang project na bigyan ng budget, nag-umpisa na bago election, local election. Hanggang ngayon ginagawa pa, halos sa kalahati pa lang ang natapos nila. Kaya tinanong ko nung nag-uusap-usap kami sa Sangguniang Bayan sa munisipyo, tinanong ko kung kailan ang deadline, kung kailan matatapos ito. Sabi nila September 2. Kaya nasabi ko sa mga kontraktor noon at saka sa DPWH, kahit lagyan nyo ng 50 tao araw-araw, hindi nyo matapos hanggang September. Kaya kung maaari, dagdagan nyo ng mga tao ninyo dahil kayo rin ang mawawalan ng pag masira yung pagdating ng bagyo. Kaya meron malakas na ulan, masisira na naman yung ginagawa ninyo dahil napakabagal ninyong gumawa. Natatakot sir kasi noon, hindi ba na nalagyan ng may mga lupa at saka yung bato, buhangin.
malapit na sa kanila. Palagi silang pumupunta yung ano dito sa, ano ba yun? Hindi sir, yung mga mga kagawad ay konsehal kadakwa may dakitaan. Kaya tapos nagkuaman sir ko na baka kung namut di may isa. Ngayon lang ako makakita ng ano bahay ng yung hindi malayos ano diyan. Patang tapos ang kadmo ta sir takasiritan nakko kunak. Tapos lukuan umayda ore ado nga picture pa konsehal ado nga picture ni konsehal midtoy. Kahit ilang picture wala naman magagawa kasi umuulan na. Maano na yung bahay ng mga anak ko. Tapos ginawa na naman ulit. Oo, ginawa naman ulit dito sa malapit sa bahay. Tapos yung ano sir, kahit ilang picture, wala silang magagawa. Kasi umuulan, wala naman makatrabaho. So ano po yung mensahe niyo po? Lalo na po yung mga gumagawa nitong flood control. Dapat sir, dali-dalian naman nila kasi nakakatakot itong tubig. Lalo na pag kung minsan sunod-sunod ang ulan. Mataas ang ano dito, na ano pa sa bahay namin. Kaya nakapasok pang tubig. Kaya gusto ko yung matapos na. Dapat December na o November. Pero sabi niya, September matapos. September. Wala, kukunti naman. Mabuti yung mga trabador ngayon. Kaya inano nila, ano ba yan? Yung contract. hindi sir, pinalitan. Pinalitan yung O yun, mabilis naman sila. O tignan mo, nakaano na sila. Yung dating gumawa. Ay wala sir, hanggang doon lang. Hanggang Doon lang yung hanggang. Kaya, please lang, sir, pakibilis-bilis naman ng mga, kasi kung lilima lang sila, wala silang magagawa. Tapos dapat 10 o trabahador. sige ba. May naig ito'y inkarigatan tayong alaan ti statement the Department of Public Works and Highways 2nd Engineering District. Ngem nagkedked na pailaeng nga mga ipaay ti komento ito'y ngem in panamnamada a kumpirmaran da ito'y abanag ken adalan dati agdama sitwasyon ti nasao a proyekto. Kabayatan nga agtultuloy ti panagayos ti bilyon na pisos a pondo para kadagiti proyekto. Awan ti kasiguraduan ti pagtungpalan na gapu iti Naruay nga anomalya. Anat umno agagem ti pannakaarami kadagiti flood control projects. Tapno protektaran kadi dagiti tao iti risgo nga ipaay ti kalamidad kas iti layos. Wenno tapno protektaran dagiti individual amadaan ti aglaplaponusan a kwarta kadagiti bulsada. Gapu iti nagdakkel nga skandalo asang sangwentayo iti agdama gapu iti flood control project nga awan sa Bali anang iruwar no saan nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ti saludsod maalatay nga ta ti hostisya wenno agbalin lang nga may sa pelikula wenno na indekla na pabuya kas kadagiti napaspasama ken nga eksena ti korupsyon iti napalpalabas nga awan pagbanbanagan na. Saan nalinget kada tayo nga ti investigasyon ti korupsyon ket para lang kadagiti kalaban ti politika wenno para kadagiti babasit nga empleyado a kasapulan nga isakripisyo tapno mapagpara nga dana aramid da ngem dagiti talaga korap ket agtultuloy iti inda panagregsak. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!